Welcome sa ating math class. Isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga pala si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Maaari niyo akong i-follow at i-subscribe sa aking YouTube channel na Teacher Nathan at i-follow at i-like sa aking Facebook page na Tutor Nathan. Bago tayo dumako sa ating magiging aralin ngayong araw, may ilang virtual classroom rules akong ibibigay sa inyo. At ilan dito ay napakahalaga at dapat nating sundin para ma-achieve natin ang ating pagkatuto sa oras na ito. Una, be on time. Bawal ang late at absent para wala tayong ma-miss na mga aralin. Ikalawa, act like you're at school. Kahit nasa bahay, ito ay dapat isipin natin na nasa paaralan pa rin tayo. Third, sit in one spot during class. Huwag patayo-tayo o di kaya paalis-alis habang kayo ay nasa klase. Keep yourself muted habang kayo ay nasa Google Meet or Google Classroom o di kaya sa inyong Zoom class. At huwag kalimutang i-turn on ang inyong video camera para lalo kayong ma-acknowledge at makilala ng inyong mga guro. Kapag gusto mo namang sumagot o mag-recite kung may tanong, raise your hand to talk. Pwede ka mag-excuse sa iyong teacher. At syempre, makinig o listen carefully sa iyong guro. Iwasan din natin ang pagkain habang tayo ay nasa klase. At syempre, mag-enjoy, have fun dahil mahalaga na nag-i-enjoy tayo sa ating aralin. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagpapakita o visualizing ng mga bilang hanggang 10,000 o 10,000. Tayo ay nasa unang markahan, unang linggo, nasa aralin 1 na tayo. At bago yan, may mga layunin tayo sa araling ito. Una, na ipapakita o visualizing ang mga bilang hanggang 10,000. Ang lahat ng mga mag-aaral ay pumila ng maayos para magbigay pugay sa watawat. Alam mo ba ang bilang ng mga mag-aaral sa inyong paaralan? Mabibilang mo ba sila? Sige nga, basahin natin ang mga sumusunod na bilang. Una, 1,451 o 1,451. Ikalawa, 3,518 o 3,518. Katlo, 7,324 o 7,324. Ikaapat, 5,728 o 5,728. Ikalima, 9,683 o 9,683. Nakakasunod ba kayo mga bata? Ngayon, sa pagpapakita ng bilang na ito, gumagamit tayo ng mga squares, longs, flat, at blocks. Ito ay square. Ito naman ang long. Ito naman ang flat. At ang block. Tingnan ang larawan. Ang square ay may katumbas na 1. Ang long naman ay may katumbas na 10. Ang flat ay may katumbas na 100. At ang block ay may katumbas na 1,000. Ayan, isahan o ones. Ang ating longs naman ay nasa 10 o tens. Ang ating flats ay sandaanan o hundreds.
At ang ating block ay nasa libuhan o thousands. Ayan, halimbawa, ito ay isang block. Ibig sabihin, may katumbas ito na 1,000. Ito naman ang 4 na flats. Ibig sabihin, ito ay 400. At may 5 longs po tayo. Ibig sabihin, ito ay may 50 na katumbas. At isang square, may katumbas na 1. Kapag pinagsama natin ito lahat, ito ay magiging 1,000, dagdagan ng 400, dagdagan ng 50, dagdagan ng 1, ito ay magiging 1,451. Tingnan pa natin ang susunod na halimbawa. Ilan kaya ang blocks na nasa larawan? Kung ang sagot mo ay 7 o 7,000, tama ka. Dahil ang bawat block ay katumbas na 1,000. Kaya ito ay magiging 7,000. Tingnan naman ang flats na ito. Ilang flats ang nasa larawan? Kung ang sagot mo ay 6, mahusay. Ilan kaya ang katumbas ng 6 na flats? Kung ang sagot mo ay 600, mahusay. Tama ka ulit dahil ang isang flat ay may katumbas na 100 o 100. At ang ating longs ay 9. Ang bawat long ay may katumbas na 10. Ibig sabihin, ito ay 10. At may 5 squares. Ibig sabihin, ito ay may katumbas na 5. Dahil ang isang square ay 1. Kaya pag pinagsama natin, 7,000, dagdagan ng 600, dagdagan ng 10, at dagdagan ng 5, ito ay may kabuang 7,675. Dumako naman tayo sa ating unang pagsasanay. Gamitin ang libuhan o blocks, sandaanan o flats, sampuan o longs, at isahan o squares upang maipakita ang sumusunod na bilang. Para sa unang bilang, 2,453. Ikalawang bilang, 7,269. Ngayon, ating iwasto. Para sa unang bilang, may ilang blocks kaya mayroon sa 2,000? Tama, ito ay may 2 blocks. Ilang flats kaya mayroon sa 400? Ito ay may 4 na flats. Sa 50 naman, ito ay may 5 longs at 3 squares. Kaya pag pinagsama natin lahat, ito ay may kabuuan na 2,453. Para sa ikalawang bilang, ito ay 7,000. Ito ay may 7 blocks. Ang 200 naman ay may 2 flats. At ang 60 ay may 6 na longs. At ang 9 ay may 9 na squares. Kaya pag pinagsama natin, ito ay may kabuang 7,269. Tingnan pa natin ang susunod na halimbawa. Ilang kaya ang katumbas ng 7 blocks na yan? Kung ang sagot mo ay 7,000, tama ka. Dahil ito ay may katumbas na 7,000. Tingnan naman ang susunod na flats. Ilang kaya ang katumbas nito? Ito ay 600.
Samantala, ang mga longs na ito ay 10 at ang squares na to ay 5. Kaya pag pinagsama natin silang lahat, ito ay may kabuang bilang na 7,695. Sa pagpapakita ng bilang, maaari din gamitin ang mga number disc. Tulad nito. Ito ay may katumbas na 1,000. Ito naman ay may katumbas na 100. At 10 at 1. Ating isa-isahin. Halimbawa, 1,451. Kaya ang 1,000 ay may isang number disc. Ang 400 ay may 4 na number discs na may katumbas na tig 100. At ang 50 ay may 5 number disc na may tig 10 ang katumbas. At ang isa ay isang number disc. Kaya kapag pinagsama natin, ito ay 1,000 dagdagan ng 400, dagdagan ng 50 at dagdagan ng isa ay may katumbas na kabuang bilang na 1,451. Tingnan pa natin ang susunod na halimbawa. 6,000 dagdagan ng 400, dagdagan ng 80 at dagdagan ng 7 ay may kabuang bilang na 6,487. Ilang number discs kaya ang mayroon sa 6,000? Kung ang sagot mo ay 6, mahusay. E sa 400 kaya? Ito ay may 4 na number disc. E sa 80? Magaling! Ito ay may 8 number disc na tig 10 ang bilang. At sa 7 ay may 7 number disc na may isang bilang. Mahusay! Alam kong nasagutan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Dumako naman tayo sa ating ikalawang pagsasanay. Gamit ang number disc, alamin ang katumbas na bilang ng mga sumusunod. Para sa unang bilang, ano kaya ang katumbas ng bilang na iyan? Para naman sa ikalawang bilang, ngayon, ating iwasto. Para sa unang bilang, ito ay may katumbas na 2,000 dahil 2 ang number disc. Ito naman ay may katumbas na 300, 50 at 6. Kaya kapag pinagsama natin gamit ang pagdaragdag, ito ay may kabuang 2,356. Para naman sa ikalawang bilang, ito ay 3,000 dahil 3 number discs na tig 1,000 ang katumbas. Susunod naman ay may 700 dahil 7 ang number disc dito. At 60 dahil 6 ang number disc na tig 10 ang bilang. At 9 na number disc na may tig 1 ang katumbas. Kaya gamit ang pagdaragdag, ito ay may kabuang bilang na 3,769. Alam kong natuto kayo sa ating aralin ngayong araw. Kaya, laging tandaan mga bata, ang tiles, blocks, cubes at discs ay ilan sa mga makabagong pamamaraan ng pagpapakita ng mga bilang. Ito ay makatutulong upang mabilang mo ng mabilis ang isang bilang. Para naman sa ikatlong pagsasanay, gamitin ang libuhan o thousands, sandaanan o flats, sampuan o longs at isahan sa squares upang maipakita ang katumbas ng bilang ng sumusunod na bilang.
para sa unang bilang. Ikalawang bilang. Ayan, gamitin naman ang number disc para maipakita ang katumbas na bilang na nakasaad sa ibaba. Tingnan ang mga bilang. Gamitin ang number disc para maipakita ang katumbas nito. Ngayon, ating iwasto. Dumako muna tayo doon sa block, sa flats, sa squares and longs. Ilang blocks kaya mayroon sa bilang na ito? Tama, ito ay may 8 blocks. Ilang flats naman kaya? Mahusay, ito ay may 7 flats. At 6 na longs. At 5 squares. Kaya may kabuang bilang na 8,765. Para naman sa ikalawang bilang. Ito ay may kabuang 6 na blocks dahil ito ay 6,000. 7 flats, 5 longs, at 2 squares. Madali lang, di ba? Ngayon naman, gamitan naman natin ng disc para sa unang bilang. Ilang number disc kaya ang may 1,000 ang katumbas? Mahusay. Ito ay may 6 na number disc. Ilang number disc naman kaya ang may 100 na katumbas? Magaling. Ito ay 7 number discs. Ilang number disc naman kaya ang may tig-10 ang katumbas? Mahusay, ito ay 8 number disc at 2 number disc na may tig-1 ang bilang. Para sa ikalawang bilang, tingnan ang bilang na ito. Ilang number disc kaya ang may katumbas na 1,000? Kung ang sagot mo ay 7, tama ka. Dahil tama ang iyong sagot. Para naman sa 100 na number disc. Ito ay may 4 na number disc at 3 number disc na tig-10 ang katumbas at 8 number disc na may 1 ang value o katumbas. Kaya ito ay may kabuang bilang na 7,438. Kaya alam kong naunawaan mo ang ating aralin sa araw nito. Kaya tanggapin mo ang very good badge na ito. Maraming salamat mga bata sa iyong pagtutok. Alam kong natutuhan ninyo kung paano ang pag-visualize ng mga bilang mula 1 hanggang 10,000. Alam kong tumuto kayo at nakinig ng mabuti. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ako muli si Teacher Nathan, ang inyong guro. Huwag kalimutang i-follow ako sa aking Facebook page at subscribe sa aking YouTube channel para mas lalo nyo pang maunawaan at updated kayo sa mga bagong uploads na videos. Hanggang sa muli, paalam!